May mga pinto ng simbahan na bukas para sa lahat. Pero minsan, kahit ang tahanan ng Diyos ay nagiging tahimik na saksi ng pagkakait. Ito ang kwento ng isang batang palaboy, walang pangalan, walang sapatos, walang tinig sa mundo. Isang araw, sa gutom at pagod, nilakasan niyang pumasok sa simbahan. Nagdasal. Umupo sa likod. Tahimik. Ngunit hindi tumagal ang kanyang kapayapaan. Sa halip na tinapay, natikman niya ang sigaw. Sa halip na pagkalinga, isang pagtanggi. At habang siya ay lumuluha sa labas ng simbahan, may isang lalaking may puting kwelyo ang lumapit. At tinanong siya ng tanong na matagal na niyang gustong marinig. "Kumain ka na ba, anak?" Ito ang kwento ng batang tinaboy at ng paring handang yakapin ang marumi, ang tinalikuran, ang nawawala. Sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng plaza, doon natutulog ang batang iyon. Payat, maputik ang mukha, at ang tanging kumot ay karton mula sa karinderya. Walang nagsasabing kumusta, walang nagtatanong kung sino siya. Ang tanging kausap niya gabi-gabi ay ang buwan at ang mga kuliglig. Tuwing umaga, naglalakad siya papunta sa palengke, umaasang may tira sa basura. Ang kanyang tinapay ay tirang pandesal na basa na ng kape. Ang kanyang tubig ay mula sa gripo ng palikuran sa parke. Pero kahit ganito, may isang bagay siyang hindi nakakalimutan. Magdasal. Isang umaga ng linggo, habang dumadagundong ang kampana ng simbahan. Napalingon siya. May mga batang may damit pang simba, hawak ang kamay ng kanilang mga magulang. May mga matatandang nakabarong at bestida, nakaayos ang buhok. At siya, marumi. Pero naramdaman niyang parang may humahatak sa kanya papasok sa simbahan. Tahimik siyang pumasok. Umupo sa pinakalikod, sa tabi ng haligi. Pinikit ang mata. "Hindi ko po alam ang sasabihin, Diyos. Pero narito po ako." Hindi niya alam na ang kanyang presensya ay napansin ng mga lay minister. Lumapit ang isang lalaki, halos kasing sigla ng sermon. "Bata, bawal dito ang madumi. Lumabas ka." Nagulat ang bata. Hindi siya kumibo. Ngunit hinawakan siya sa braso at itinaboy palabas. Pagkarating niya sa labas, hindi siya umiyak agad. Umupo lang siya sa paanan ng hagdan. Tinignan ang kanyang mga palad, ang kanyang maruming kuko. At doon na bumagsak ang luha. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa pagkakait. Isang tinig ang sumunod. Hindi galit. Hindi malamig. Isang tinig ng isang lalaki. "Anak, bakit ka umiyak?" Pagtingin ng bata, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na sauten. May puting kwelyo. Isang pari. May hawak na itim na bag at rosaryo sa pulso. "Hindi po ako dapat sa loob," bulong ng bata. Umiti ang pari. "Ano bang pangalan mo, iho?" Tahimik. "Wala po. Sa Diyos, lahat may pangalan." Itinayo niya ang bata. "Gusto mo bang kumain? Tara, sa bahay ako ng pari." Doon unang nakatikim ng tunay na lugaw ang bata, may itlog, may pagmamalasakit. Habang kumakain, tinanong siya ng pari. "Alam mo ba kung bakit binuksan ni Kristo ang simbahan?" Umiling ang bata. "Para sa mga katulad mo." At sa mismong araw na yon, isang kwento ng pag-asa ang nagsimula. Sa isang simbahan kung saan isinara ang pinto, may isang pari na nagbukas ng puso. Pagkatapos kumain, tahimik lang ang bata. Tahimik pero may bakas ng ginhawa sa mukha. Tila ang bawat kutsarang lugaw ay pumapalit sa mga araw ng gutom. "May tawag ka ba sa sarili mo, anak?" tanong ng pari habang nagtatanggal ng kanyang sapatos. Umiling ang bata. "Sa kalye po, tinatawag nila akong uling." Napakunot ang noo ng pari. "Simula ngayon, tatawagin kitang Miguel." "Miguel?"
Ibig sabihin niyan ay sino ang katulad ng Diyos? Hindi agad makapaniwala ang bata. Parang may dumapong liwanag sa kanyang pagkatao. May pangalan na siya. May pagkakakilanlan. May halaga. Dinala siya ni Father Jerome sa loob ng lumang parish rectory. May maliit na kwarto sa likod na hindi na ginagamit. Doon niya pinatuloy si Miguel. May lumang kama. May ventilador. At sa ibabaw ng mesa, isang bagong rosaryo. Sa tuwing malulungkot ka, Miguel, kausapin mo siya. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si Miguel. Tumutulong magwalis sa bakuran ng simbahan. Naglilinis ng mga upuan. Siya na rin ang naghahanda ng tsaan ni Father Jerome. Hindi mo kailangang magbayad para manatili rito, sabi ng pari. Pero kung gusto mong maglingkod, bukas ang simbahan para sa iyo. Isang linggo ang lumipas. Naging usap-usapan ng mga taga-parokya ang batang namamalagi sa kumbento. Ano yan, pari na rin balang araw? Baka namamalimos lang yan. Baka magnanakaw pa yan sa huli. Ngunit hindi pinansin ni Miguel ang mga bulong. Ang mahalaga sa kanya, may lugar siyang tinuturing tahanan. At higit sa lahat, may taong naniniwala sa kanya. Isang araw, habang nagwawalis sa gilid ng simbahan, may napulot siyang maliit na notebook. May pangalan, Cristina de la Cruz. Sa loob nito, may mga sulat na para sa Diyos. Panginoon, sana gumaling na ang nanay ko. Panginoon, sana makapasa ako sa exam D. Panginoon, huwag niyo po akong pabayaan. Hinanap ni Miguel si Cristina. Lumapit siya sa mga estudyanteng galing sa isang katabing paaralan. May kakilala ba kayong si Cristina de la Cruz? Isang dalagitang may salamin ang lumapit. Akin po yan. Salamat. Bakit mo sinusulat lahat sa notebook? Doon ko kinakausap ang Diyos, sagot ng bata. Napangiti si Miguel. Ganoon din ako. Pero mas gusto ko sa rosaryo. Mula noon, naging magkaibigan sina Miguel at Cristina. Isinasama niya ito tuwing gabi sa pagdadasal. Isinasama rin sa pagbibigay ng pagkain sa mga palaboy. Si Miguel na dati tinataboy ng simbahan, ngayon ay katuwang sa misyon nito. At si Father Jerome, tahimik lang ang dala. Isang bata ang nabigyan ng bagong pagkakataon. At marahil, bagong tadhana. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Father Jerome ang kakaibang tahimik kay Miguel. Laging alerto ang bata. Parang kahit konting kaluskos ay ikinatataranta. Minsan, habang nasa pantry, bigla na lang niyang nabitiwan ang tasa. Pasensya na po, akala ko may sisigaw ulit. Napatingin si Father Jerome. Ulit. Tumahimik si Miguel. Biglang yumuko at nagwalis na lang ng bubog. Sa likod ng masiglang ngiti ng bata, may tinatagong takot. Takot na hindi basta binabanggit. Takot na nakaukit na sa alaala. Isang gabi, habang magkasama silang nagdadasal. Father, masama po bang magalit sa magulang? Nagulat ang pari. Bakit mo natanong? Wala naman po, curious lang. Pero halata sa tono ng boses niya, may laman, may sakit. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging masipag si Miguel. Kahit pagod na, tuloy pa rin sa paglilinis, pagtulong, at pagtawa. Pero tuwing gabi, kapag mag-isa na siya sa kwarto, maririnig mo ang impit na iyak. Tanging rosaryo ang kanyang kausap. Hanggang isang araw, may dumating na grupo mula sa Yade. May ulat po kami tungkol sa isang batang palaboy na umano'y dinala rito. Agad na kinabahan si Miguel. Tumakbo palayo. Pero hinabol siya ni Father Jerome. Huwag kang matakot. Hindi ka nila kukunin. Ngunit nang kausapin ng ESD si Miguel, lumabas ang buong katotohanan. Tinutulak po ako ng tatay ko palabas ng bahay tuwing gabi.
Kapag nagalit siya, sinasaktan niya ako. Kaya natuto po akong matulog sa kalsada. Natahimik ang buong opisina. Pati ang mga social worker ay napayuko. Hindi nila akalain na ang batang laging nakangiti ay galing pala sa isang bangungot. Inalok ng ESD si Miguel na dalhin sa bahay ampunan. Ngunit tumanggi ito. Pwede po bang dito na lang ako sa simbahan? Ito po ang una kong tahanan na hindi ako sinigawan. Tumulo ang luha ni Father Jerome. Kung papayagan ng Diyos, anak, dito ka mananatili. Mula noon, naging opisyal na bahagi ng simbahan si Miguel. Binigyan siya ng uniforme bilang altar server. Nagsimula na rin siyang mag-aral sa malapit na paaralan, tulong ng parish ministry. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi magtatagal. Dahil isang araw, sa gitna ng misa, may biglang sumigaw sa may pintuan. "Anak ko yan! Isauli niyo sa akin!" Lumingon ang lahat. At nakita nilang may isang lalaking mukhang lasing, galit na galit. At si Miguel namutla, nanigas. At muling nabuhay ang kanyang takot. Hindi makagalaw si Miguel. Ang katawan niyang minsang naging matapang ay tila napako sa sahig. Lahat ng mata sa simbahan ay nakatutok sa lalaking sumisigaw sa likod. "Anak ko yan! Anak ko yan si Miguel!" Nang marinig ng pari ang pangalan ni Miguel, agad siyang lumapit. "Huwag mong takutin ang bata," mariing sabi ni Father Jerome. "Wala kang karapatang itago sa akin ang anak ko." Sumigaw ulit ang lalaki. Lasang alak ang hangin sa bibig niya. Nang marinig ni Miguel ang boses ng kanyang ama, parang biglang nagbalik ang lahat ng sakit. Ang mga gabing ginising siya ng hampas. Ang mga salitang walang pag-ibig. At ang mga gabi sa kalsada habang inuulan at giniginaw. "Hindi kita kailangan," mahinang bulong ni Miguel sa sarili. "Ayaw ko nang bumalik sa impyerno." Agad tinawag ng mga sakristan ang tanod. Nagsimula nang mag-ingay ang simbahan, at si Miguel ay halos hindi na makahinga. Napansin ito ni Father Jerome. Agad siyang yumuko at niyakap ang bata. "Hindi ka na mag-iisa, anak. Narito ang Diyos. Nandito kami." At sa gitna ng gulo, pinayapa ng kanyang yakap ang puso ni Miguel. Dinala ng mga tanod ang lalaki palabas. Nagmumura pa ito at nagbabanta. "Babalikan ko iyang simbahan niyo." Ngunit sa araw na yon, isang desisyon ang pinagtibay. Si Miguel ay mananatili sa simbahan. At sisimulan ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. "Hindi mo kailangang mahalin ang nakaraan," sabi ni Father Jerome. "Pero pwede mong piliing mahalin ang bukas." Kinaumagahan, dinala ni Father Jerome si Miguel sa munisipyo upang pormalin ang custody arrangement. Doon din isinagawa ang psychological counseling kay Miguel. "Matapang ka, anak," sabi ng social worker. "Hindi lahat kayang lampasan ang dinaanan mo." Sa gabing iyon, humarap si Miguel sa altar. At sa unang pagkakataon, hindi siya humiling. Nagpasalamat siya. "Salamat, Panginoon, dahil sa wakas, may pangalan na ako. May tahanan. At higit sa lahat may Diyos na hindi ako iniwan." Ngunit ang kwento ni Miguel ay malayo pa sa wakas. Dahil sa isang sulok ng parokya, may isang sulat na dumating. At ito ang magbabago sa takbo ng lahat. Isang hapon habang naglilinis si Miguel sa opisina ni Father Jerome, may isang liham na nakapatong sa mesa. Walang pangalan ng sender, ngunit malinaw ang pagkakasulat. Para kay Miguel mula sa nakaraan. Napakagatlabi si Miguel. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong buksan. Ngunit dahil binigay mismo kay Father Jerome, sabay nilang binasa ang laman. "Miguel, anak. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Alam kong galit ka. At may karapatan ka. Hindi ako naging mabuting ama.
Pero gusto kong malaman mo na araw-araw akong pinagmumulto ng mga alaala. Hindi ako humihingi ng tawad para patawarin mo agad. Hihiling lang ako ng isa pang pagkakataon na magsimulang muli. Tumigil sa pagbasa si Miguel. Namumuo ang luha sa kanyang mata. Bakit ngayon pa? Tanong niya habang nanginginig ang kamay. Tahimik si Father Jerome. Hindi niya minadali ang sagot. Hindi ko sasabihin kung ano ang tama o mali. Pero anak, may mga sugat na kailangang harapin para tuluyang maghilom. Lumipas ang mga araw. Lalong lumalim ang pananampalataya ni Miguel. Masigasig siya sa pag-aaral. Laging una sa simbahan. At palaging nakangiti sa mga bisita ng parokya. Ngunit sa likod ng ngiti, may tanong na paulit-ulit. Paano kung isang araw, bumalik siya ulit? Paano kung magbago nga talaga? Sa gabing iyon, habang nag-aayos ng mga kandila, lumapit si Father Jerome. Alam mo ba kung anong pinakamahirap sa pananampalataya? Ano po? Yung maniwala na may pag-asa kahit na lahat ay sugatan. Napaisip si Miguel. Hindi siya sumagot. Ngunit sa gabing iyon, isinulat niya sa kanyang notebook. Panginoon, kung darating man ang panahon na kailangan ko siyang harapin, bigyan mo ako ng lakas hindi para magalit, kundi para patawarin. Kinabukasan, may dumating sa parokya. Isang babae. May bitbit na maliit na bag at larawan ni Miguel noong sanggol pa. Ako si Aling Estrella. Ako ang tiyahin ni Miguel. Napalingon ang lahat. At may gusto akong sabihin na matagal nang itinago sa kanya. Tahimik ang buong tanggapan ng parokya habang nakatayo si Aling Estrella. Matagal na raw siyang naghanap ng tamang oras at tapang para harapin si Miguel. Hindi ko alam kung matatanggap mo ang sasabihin ko. Mahinang bungad niya habang nakatingin kay Miguel. Pero anak, hindi si Tomas ang tunay mong ama. Napatayo si Miguel. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko siya ama? Tumulo ang luha sa mga mata ni Aling Estrella. Siya lang ang kinasama ng iyong ina noong ikaw ay sanggol pa. Pero ang tunay mong ama ay isang taong malapit sa simbahan. Napakunot si Father Jerome. Paano po iyan nangyari? Inilabas ni Aling Estrella ang isang lumang sobre. May larawan ng isang lalaking nakasotana, may hawak na batang sanggol. Nang tingnan ni Miguel, hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi ko siya kilala. Bulong niya. Pero parang may kung anong pamilyar. Ang lalaking yan, wika ng tiyahin, ay isang dating seminarista. Hindi natuloy sa pagpapari. At siya ang naging unang pag-ibig ng iyong ina. Umikot ang mundo ni Miguel. Parang biglang nabura ang lahat ng kanyang paniniwala. Lahat ng alam ko hindi pala totoo. Lumapit si Father Jerome at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Pero anak, may dahilan kung bakit ngayon lang ito lumitaw. May tanong ako. Mahina ngunit matatag ang boses ni Miguel. Nasaan siya ngayon? Tumango si Aling Estrella. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ang huling balita ko, nagtuturo siya sa isang Bible school sa Mindoro. Nagdesisyon si Miguel. Gusto kong hanapin siya. Teka, Miguel. Pigil ni Father Jerome. Baka kailangan mo muna itong ipagdasal. Ang paghahanap ay hindi laging nagbibigay ng kasagutan. Minsan, lalo ka lang naliligaw. Ngunit hindi na napigilan ang puso ng bata. Kinabukasan, nagpaalam siya sa simbahan. Hindi para tumakas, kundi para magsimula ng paglalakbay. Bago umalis, iniabot ni Father Jerome ang kanyang rosaryo. Ito ang unang rosaryo na ginamit ko sa aking ordinasyon. Isuot mo ito sa dibdib mo. Hindi para protektahan ka, kundi para ipaalala sa iyo kung kanino ka dapat bumalik. At sa unang pagkakataon,
Umalis si Miguel sa simbahan, hindi bilang palaboy, kundi bilang anak na handang harapin ang kanyang tunay na pinagmulan. Bitbit lamang ni Miguel ang isang backpack, ang lumang larawan ng lalaking sinabing ama niya, at ang rosaryong ibinigay ni Father Jerome. Sa bawat hakbang palabas ng parokya, parang may humihila sa kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang may matutuklasan. Sumakay siya sa bus patungong pier. Ang biyahe papuntang Mindoro ay hindi madali. Bangka, bus, at mahabang lakaran ang kailangan. Habang nasa biyahe, hindi siya makatulog. Umiikot sa kanyang isipan ang mga tanong. Tama ba to? Paano kung hindi niya ako tanggapin? O kung patay na siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napaluhod si Miguel sa loob ng ferry. Hindi niya alintana ang mga taong nakatingin. Sa mahinang boses, binigkas niya ang panalangin. Panginoon, hindi ko po alam ang kahihinatnan nito. Pero kung ito po ang daan patungo sa kapayapaan ng puso ko, samahan niyo po ako. Kahit masakit, kahit magulo. Pagsapit ng hapon, narating niya ang maliit na barangay sa Mindoro. Walang internet, walang direksyon. Ang tanging tanong lang niya sa mga tao. May alam po ba kayong Bible teacher na dating seminarista? Isang matandang lalaki sa tindahan ang tumango. Ay, si Brother Elias. Dun sa taas ng burol may maliit na chapel. Minsan lang bumaba pero mabait yon. Agad naglakad si Miguel. Halos 3 kilometro ang layo, paakyat, mainit. Pero hindi alintana ng kanyang mga paa ang pagod. Parang may nagtutulak sa kanya. Isang damdaming hindi mapaliwanag. Pagdating niya sa kapilya, tahimik. Bukas ang pinto. May lalaking nakatalikod. Nagsusulat sa isang notebook habang pinapakinggan ang radyo na may pagninilay. Kinabahan si Miguel. Lumapit. Huminga ng malalim. Excuse me po. Lumingon ang lalaki, matanda na, may salamin, at may mga matang tila may dalang bigat ng panahon. Oh, iho. Anong may paglilingkod ko? Hindi agad nakasagot si Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit inabot niya ang lumang larawan. Alam ko pong matagal na ito. Pero kayo po ba ang lalaking nasa litrato? Tahimik ang lalaki. Kinuha niya ang larawan. At unti-unting namutla. Kanino mo ito nakuha? Mula po sa tiyahin ko. Ako po si Miguel, anak ni Teresa. Bumagsak ang kamay ng lalaki. Tila nauupos. Napaupo siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may luhang gumulong sa kanyang pisngi. Teresa. Miguel eh. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang paglalantad ng isang nakatagong kabanata ng buhay. Sa gitna ng katahimikan ng burol, tanging paghikbi ng matandang si Brother Elias ang maririnig. Naupo si Miguel sa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit ba, lungkot, tuwa, o lahat-lahat. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ni Brother Elias habang pinupunasan ang kanyang salamin. Hindi ko inakalang darating ang araw na haharap ako sa sarili kong anak. Napayuko si Miguel. Bakit niyo kami iniwan? Bakit wala akong alam? Tumango si Elias, mabigat ang tinig. Noong bata pa ako, gustong-gusto kong maging pari. Pumasok ako sa seminaryo, pero habang naglilingkod, nakilala ko si Teresa, ang iyong ina. Hindi ko sinasadyang mahalin siya, anak. Ngunit natakot ako sa sarili kong damdamin. Sa halip na harapin, tumakas ako. Umalis ako, at lumipat dito para magturo ng Biblia, para kalimutan ang sakit, at itago ang pagkukulang. Tahimik si Miguel. Ramdam niya ang kabiguan at pagsisisi sa bawat salita ng lalaki. Ngunit may isang tanong pa rin sa kanyang puso.
Bakit hindi niyo man lang ako hinanap? Tumango si Elias, nanginginig ang kamay. Dahil akala ko, mas magiging maayos ang buhay mo kung wala ako. Akala ko, ang panalangin at serbisyo sa Diyos ay sapat na kabayaran sa kasalanan ko. Pero mali ako. Kinuha niya ang rosaryo na nakasabit sa kanyang lamesa. Alam mo ba, Miguel? Bawat butil ng rosaryong ito, pangalan mo ang sinasambit ko sa isip. Kahit hindi kita nakita, lagi kang nasa panalangin ko. Naluha si Miguel. Parang biglang gumuho ang mga pader ng galit sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero gusto kong makilala kayo, hindi bilang estranghero, kundi bilang tatay. Lumapit si Elias at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, anak. Hindi ko hihilingin na tawagin mo akong tatay agad. Pero hahayaan kong ang Diyos ang gumabay sa kung anuman ang magiging relasyon natin. Magdamag silang nagkwentuhan. Tungkol sa buhay. Sa simbahan. Sa mga pangarap ni Miguel. At sa mga panalangin pilit na tinutupad ng langit sa hindi inaasahang paraan. At sa unang pagkakataon, natulog si Miguel sa isang bahay na hindi lang simbahan ang pakiramdam, kundi tahanan. Madaling araw sa kapilya sa Burol. Maaga pa ngunit nagising si Miguel sa tunog ng kampanilya, hudyat ng dasal ni Brother Elias. Tahimik siyang lumapit sa maliit na altar, kung saan nakaluhod ang matandang lalaki, mahigpit na hawak ang rosaryo. Bawat butil ay tila may bigat, bawat bulong ay punong-puno ng pagsisisi. Panginoon, patawad po, hindi ko pinanindigan ang aking responsibilidad. Pero salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mali. Lumapit si Miguel at naupo sa likuran. Tahimik lang siya. Hindi niya ginambala ang ama, pero ramdam niya ang bigat ng dasal nito. Parang lumang pader na dahan-dahang binabasag ng liwanag ng umaga. Pagkatapos ng dasal, sabay silang kumain ng almusal, tinapa, kanin, at mainit na tsokolate. Simple. Pero para kay Miguel, ito na ang isa sa mga pinakamasayang almusal niya. Anak, sambit ni Elias habang nakatingin sa bintana. Kung papayag ka, gusto kong ipakilala ka sa ilang kabataan dito. Nagkakaroon kami ng Bible sharing tuwing Sabado. Baka gusto mong magbahagi ng kwento mo. Nagulat si Miguel. Kwento ko po. Tumango ang matanda. Hindi lahat ng sugat ay kailangang itago. Minsan, ang kwento mo ang magiging gamot ng iba. Napaisip si Miguel. Sa simula ng kanyang paglalakbay, akala niya ay siya ang naghahanap ng ama. Pero ngayong nahanap na niya ito, baka may mas malalim pa siyang misyon. Sabado. Nasa harap siya ng 10 kabataan sa maliit na silid sa likod ng kapilya. Nagpakilala siya. Ako si Miguel. Dati akong palaboy. Wala akong alam kung sino ang tatay ko. Pero ngayon alam kong may ama ako sa langit. At kahit hindi perpekto ang buhay ko, pinili niya akong mahalin. Tahimik ang lahat. May ilang lumuha. May umiling dahil pareho sila ng pinagdadaanan. Pagkatapos ng sharing, lumapit ang isang batang babae. Ate Miguel, iniwan ako ng nanay ko. Pero kung ikaw nga nakahanap ng tatay, siguro ako rin pwede pang makahanap ng sagot. Napangiti si Miguel. Hindi mo kailangang hanapin agad. Minsan, ang sagot darating sa panalangin. Kinagabihan, habang magkatabi silang naglalakad ni Elias pauwi, tahimik lang sila. Pero sa gitna ng mga alitaptap, nagbitaw ng salita si Miguel na nagpakirot sa puso ni Elias. Gusto ko pong tawagin kayong tatay kung okay lang po sa inyo. Napahinto si Elias. Umiiyak. At sa unang pagkakataon, niyakap niya si Miguel, mahigpit, totoo, at puno ng panata. Walang bata ang dapat tabuyan sa simbahan. Lalo na kung ang Diyos mismo ang tumanggap sa kanya.
Makalipas ang ilang linggo, naging mas abala na si Miguel sa simbahan. Tumutulong siya sa outreach, nag-aayos ng bangko, at minsan ay nagbabasa ng pagbasa tuwing misa sa kapilya. Isang hapon, habang naglilinis siya sa harap ng altar, nilapitan siya ni Sister Remy, isang madre mula sa Karatig Kumbento. Napansin ko, Miguel, napakalalim ng pagmamahal mo sa simbahan. Naisip mo na bang pumasok sa seminaryo? Biglang tumigil si Miguel sa pagwalis. Seminaryo po, sister. Hindi po yata ako para doon. Wala po akong sapat na edukasyon at kilala po ang past ko. Ngumiti ang madre. Hindi basihan ng Diyos ang iyong nakaraan. Ang mahalaga ay kung nasaan ang puso mo ngayon. Gabi nang makauwi si Miguel. Tahimik siyang nagdasal sa tabi ng bintana habang pinapanood ang mga bituin. Totoo kaya, Panginoon? Na ako isang batang itinaboy noon ay tinatawag mong maglingkod. Kinabukasan, kinausap niya si Elias. Tay, kung sakali pong papasukin ko ang seminaryo, anong mararamdaman niyo? Hindi agad sumagot si Elias. Tiningnan niya lang si Miguel, malalim, parang pinagmamasdan ang anak na pinangarap niyang makita sa ganitong sandali. Anak, kung iyon ang tawag ng puso mo, susundan mo iyon. Dahil kung iyon ang panata mo sa Diyos, panata ko rin iyon bilang ama. Ilang araw pa ang lumipas. Naglakad si Miguel papuntang seminaryo, dala ang simpleng bag, ilang damit, at isang rosaryo, regalo ni Elias. Sa gate ng seminaryo, sinalubong siya ng isang pari. Magandang araw. Anong pangalan mo, iho? Ngumiti si Miguel. Ako po si Miguel, anak ng isang dating seminarista. At anak rin po ng Diyos. Habang naglalakad siya sa loob ng seminaryo, hindi niya maiwasang lumingon pabalik. Wala na ang kalsadang nilakaran niya bilang isang palaboy. Wala na ang pintuang isinara sa kanya noon. Dahil ngayon, isang bagong pintuan ang nagbukas. Hindi para itaboy siya, kundi para yakapin siya ng panibagong misyon. At sa likod ng gate nakatayo si Elias. Nakatingin, may luha sa mata, ngunit may ngiti sa puso. Panginoon, salamat. Hindi lang anak ko ang tinawag mo. Tinawag mo rin ako. Para muling maniwala sa panibagong simula. Maagang nagising si Miguel sa tunog ng kampana. Unang araw niya sa seminaryo. Hindi pa man sanay sa bagong kwarto, sa lamig ng simoy ng hangin, at sa katahimikan ng lugar, pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Kasama ang iba pang seminarista, naglakad siya papuntang chapel para sa morning prayer. Tahimik. Disiplinado. Bawat isa ay may bitbit na panata sa kanilang puso. Sa unang klase, pinakilala siya ni Father Victor, ang spiritual director ng seminaryo. Mga kapatid, ito si Miguel. Bago siya dito, pero hindi na bago sa pagmamahal ng Diyos. Tahimik ang silid. May ilan na tumango, may iba namang nagkatinginan. Ramdam ni Miguel ang pagkailang, hindi dahil hindi siya tinanggap, kundi dahil alam niyang iba ang kanyang pinagmulan. Habang kumakain ng tanghalian, may isang seminarista ang lumapit. Ako nga pala si Jerome. Nabalitaan ko ang kwento mo. Palaboy ka raw dati. Tumango si Miguel. Pero hindi na ngayon. Ngumiti si Jerome. Astig. Mula kalye hanggang seminaryo, siguro may malalim kang dahilan. Meron. Pagmamahal. At pananampalataya. Habang lumalalim ang araw, unti-unti niyang natutunan ang bagong buhay, disiplina, dasal, pag-aaral, at paglilingkod. Pero sa gabi, bumabalik sa alaala niya ang mga panahong siya ay wala ni sinong gustong patuluyin. Ngayon, Panginoon, salamat. Hindi ako perpekto. Pero pinili mo akong magsimula muli. Bago siya matulog, binuksan niya ang sulat na iniwan ni Elias sa kanyang bag.
Miguel, anak. Kung sakaling pagdudahan mo ang sarili mo, tandaan mo, hindi mo kailangang maging malinis para tanggapin ng Diyos. Dahil minsan, ang mga maruruming basahan ang ginagawang basang pamunas para linisin ang altar. Napaluha siya. Sa kanyang unang gabi bilang seminarista, wala siyang luho. Walang cellphone. Walang computer. Pero may dala siyang rosaryo, sulat ng Ama at panata sa Diyos. Ito ang simula ng bagong kabanata ni Miguel, hindi na bilang batang itinaboy, kundi bilang binatang tinawag. Lumipas ang ilang buwan, naging mas pamilyar na si Miguel sa buhay seminaryo. Kabisado na niya ang tunog ng kampana, ang takbo ng mga klase, at ang katahimikan ng gabi na sinasamahan niya ng taimtim na dasal. Ngunit kahit sa isang banal na lugar hindi ligtas ang puso sa pagsubok. Isang hapon habang nasa library, may pumasok na bisita. Isang dalagang tumutulong sa seminaryo bilang music coordinator, si Angela. Mabait, masayahin at mahusay sa pagtugtog ng gitara. At higit sa lahat may malasakit sa mga seminarista. Hi Miguel! Tama ba ako na ikaw yung laging tumutulong kay Father Victor sa misa? Tumango si Miguel. Opo. Kayo po si Angela. Volunteer ako dito tuwing Sabado. Ikaw yung dating bata sa kalye, di ba? Ang galing mo. Iba ka. Napangiti si Miguel pero may bahid ng pagkalito. Sanay siyang purihin dahil sa kanyang pagbabagong buhay, pero ngayon, ibang tibok ang dala ng papuri. Mabilis. Magulo. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang pagkikita nila ni Angela, pag-aayos ng gamit para sa misa, pagsasama sa chore practice, at simpleng kwentuhan sa gilid ng chapel. Isang gabi habang mag-isa sa chapel, nagtanong si Miguel sa sarili. Panginoon, bakit may kakaiba akong nararamdaman kay Angela? Hindi ko naman ito hiniling. Hindi ko ito pinlano. Biglang bumukas ang pinto ng chapel, si Angela. Uy, sorry. Di ko alam may tao pala. Gusto ko lang sanang magdasal sandali. Tumango si Miguel. Okay lang. Ako rin, kailangan ko yon. Nagdasal silang magkatabi. Tahimik. Pero sa gitna ng dasal, parang may malalim na tensyon sa paligid. Hindi masama. Pero may kailangang iwasan. Pagkatapos, nagsalita si Angela. Alam mo, Miguel, saludo ako sa iyo. Pero sana, kahit papano, huwag mong takasan ang mga totoong nararamdaman mo. Napatingin si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Wala. Dasal lang ako na sana hindi ka masyadong mahigpit sa sarili mo. Umalis si Angela. At si Miguel ay naiwan, hindi lang sa chapel, kundi sa gitna ng isang panibagong tanong. Sa kanyang journal, isinulat niya, Panginoon, kung ito'y pagsubok, tulungan mo akong makilala ang sarili ko ng higit pa. Ayokong maligaw. Ayokong masaktan si Angela. Pero higit sa lahat ayokong masaktan ka. Sa seminaryo, walang guro para sa pag-ibig. Pero may Diyos na handang magturo ng katapatan kung hihingi ka. Ang gabi ay tila mas tahimik kaysa dati. Kahit ang huni ng mga kuliglig ay parang iwas sa mga tanong na hindi masambit ni Miguel. Hawak niya ang kanyang journal, pero walang panibagong salita ang naisulat. Tanging ang huling pangungusap lang ang paulit-ulit sa kanyang isip. Ayokong masaktan ka. Kinabukasan, habang nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa gilid ng seminaryo, nilapitan siya ni Brother Elias, isang nakatatandang seminarista na tahimik ngunit mapanuri. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Miguel, pero alam ko ang itsura ng isang pusong may tanong. Ano po ang dapat gawin kapag parang hindi ka siya ang panata sa puso mong gustong magmahal din sa iba? Ang pag-ibig, Miguel, ay hindi palaging kailangang panatilihin, minsan, kailangan itong ialay.
Hindi lahat ng damdamin kailangang sundan, pero lahat ng damdamin kailangang kilalanin. Tumango si Miguel. May bigat, pero may unti-unting linaw. Dumating ang Sabado. Muling dumalaw si Angela para sa chore rehearsal. Wala ang dating lambing ng titig ni Miguel, ngunit may panibagong katahimikan sa kanyang kilos, hindi malamig kundi maingat. Matapos ang ensayo, nilapitan siya ni Angela. Parang lumayo ka. Hindi ako lumalayo, Angela. Lumalalim lang. Sa alin? Sa pangakong hindi ko gustong sirain. Pero higit pa doon sa panawagan na kailangang linawin. Tahimik si Angela. Tumingin lang siya sa altar. Tumango. Hindi kita pipilitin, Miguel. Ang mahalaga totoo ka. Naglakad siyang paalis. Hindi masakit. Hindi rin madali. Pero may kapayapaan. Kinagabihan, sa harap ng krus, lumuhod si Miguel at muling sumulat sa kanyang journal. Hindi lahat ng damdamin ay dapat paniwalaan. Pero lahat ng panata ay dapat panindigan kung ito'y totoo. At sa panibagong hakbang ni Miguel, muling nabuo ang diwang ang isang puso, kapag isinuko sa Diyos, ay hindi magiging kulungan kundi magiging bukal ng mas malalim na pag-ibig. Matapos ang tahimik na paghihiwalay ni Miguel at Angela, unti-unting bumalik sa dating ritmo ang buhay sa seminaryo. Ngunit may isang bagay na naiwan, isang himig na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Sa bawat dasal, tila may musika sa pagitan ng katahimikan. Hindi ito kanta ni Angela, kundi tila paanyaya ng mas malalim na panawagan. Isang araw, ipinatawag si Miguel ni Victor. Miguel, napansin ko ang lalim ng iyong pananahimik nitong mga nakaraang araw. Ipinagpapasalamat ko yon. Pero tandaan mo, ang pananahimik ay hindi palaging kabutihan kung ito'y pagtaka sa katotohanan. Tumango si Miguel. Sa unang pagkakataon, nagtanong siya. Paano po kung ang puso ay parang sinusubok hindi sa kasamaan kundi sa mabuti ring damdamin? Katulad ng pagnanais magmahal, pero iba sa uri ng pagmamahal na inaasahan sa amin bilang mga seminarista. Ngumiti si Victor. Tumango. Ang puso, Miguel, ay hindi kaaway ng panata. Pero kailangang maturuan ito ng disiplina. Hindi para sugpuin ang damdamin, kundi upang igalang ang layuning mas mataas sa sarili. Sa mga sumunod na araw, mas naging aktibo si Miguel sa mga outreach ng seminaryo. Dinalaw nila ang mga batang palaboy sa kalye, mga batang parang dating siya. Isa roon ay si Toto, 8 taong gulang, masayahin, pero may lamat ang tingin sa tuwing tinatanong kung nasaan ang kanyang pamilya. Sa gitna ng pagtuturo ng katekismo, nakita ni Miguel ang sarili sa mata ng bata. Nang matapos ang session, tinanong siya ni Toto. Kuya Miguel, bakit kayo nag-aaral sa seminaryo? Hindi ba masarap ang magkaroon ng sariling pamilya? Saglit siyang natahimik. At saka ngumiti. Masarap, Toto. Pero may mga taong pinili ng Diyos para magmahal ng mas malawak, hindi lang sa isang pamilya, kundi sa lahat ng nangangailangan ng pag-ibig niya. Pagbalik niya sa seminaryo, muli siyang nagdasal sa chapel. Sa likod ng altar, muling nakita ni Miguel si Angela, nagpapaalam na pala siya. Kinailangan niyang bumalik sa kanyang bayan para magpatuloy sa pagtuturo ng musika. Hindi na sila nag-usap. Nagkatinginan lang. At sa mga matang iyon, alam nila, may pagmamahal pero hindi para angkinin. Sa kanyang journal, isinulat ni Miguel. Ang pag-ibig ay hindi laging tinatanggap sa paraan na gusto natin. Minsan, iniaalay ito sa paraang ikalulugod ng Diyos. At sa bawat paghakbang ni Miguel, palalim ng palalim ang kanyang panata. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil natututo siyang magmahal, hindi lang ng isang tao, kundi ng buong sangkatauhan sa ngalan ng Diyos. Linggo ng umaga. Sa unang pagkakataon, si Miguel ang inatasang magbasa ng salita ng Diyos sa misa ng komunidad.
Kinakabahan siya, hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa dami ng damdaming kanyang bitbit, alaala ng lansangan, tanong ng puso, at ang katahimikang unti-unti niyang niyayakap. Habang binibigkas ang ebanghelyo, tila unti-unting lumalalim ang kanyang tinig. Mapapalad ang mga pusong busilak sapagkat makikita nila ang Diyos. At sa sandaling iyon, parang may nagbagong liwanag sa altar. Hindi milagro sa paningin ng iba, pero kay Miguel, ito'y patotoo. Ang dating batang itinaboy, ngayon ay tagapaghatid ng salita ng Diyos. Pagkatapos ng misa, lumapit sa kanya si Victor. Miguel, sa mga salitang binigkas mo kanina, parang nakita ko ang hinaharap mo. Hindi man malinaw ang lahat ngayon, pero ang liwanag ay nasa iyo na. Isang buwan ang lumipas. Inanunsyo ng seminaryo ang pagpili ng mga magtatapos sa formation. Isa si Miguel sa mga napiling magpatuloy sa major seminary, isang hakbang palapit sa pagiging ganap na alagad ng simbahan. Sa gabi bago siya umalis, bumalik siya sa simbahan kung saan siya minsang itinaboy. Tahimik. Walang misa. Walang tao. Pumasok siya. Walang nagpigil sa kanya. Sa harap ng altar, lumuhod siya at binigkas ang panalangin. Panginoon, sa lugar kung saan ako minsang pinagsarhan, ngayoy binubuksan ko ang buong puso ko para sa iyo. Hindi ako perpekto, pero itinataga ko sa iyo ang panata ko, hindi bilang utang na loob, kundi bilang tanda ng tunay na pagmamahal. Sa gilid ng simbahan, may isang batang pulubi na tila nanonood sa kanya. Lumapit si Miguel, ngumiti at binigyan ito ng tinapay. Sa bahay ng Diyos, walang bata ang dapat mawalan ng lugar. Makaraan ng ilang taon, sa isang makasaysayang misa, isang bagong ordinadong pari ang tumayo sa harap ng dambana. Si Father Miguel. Ngayon, siya na ang tumutulong sa mga batang tulad ng dating siya, at siya na rin ang nagsasabi ng mga salitang minsang nagpagaling sa kanyang sugatang puso. Sa bawat pagtanggap sa batang tinatanggihan ng mundo, tinatanggap natin ang Diyos. At sa dulo ng misa, naglakad siya papunta sa pintuan ng simbahan, at doon, personal na binuksan ang mga pintuan para sa isang batang lansangan na nais pumasok. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi ng pusong handang mahalin siya, kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi nauunawaan. Walang batang itinaboy sa tahanan ng Diyos, kung ang puso nating lahat ay handang tumanggap. Isang batang itinaboy ngayon ay alagad ng Panginoon. Isang panatang isinulat sa sugatang puso, ngayoy ipinangangaral sa buong sambayanan. Sapagkat sa Diyos, ang bawat luha ay hindi na uuwi sa wakas, kundi sa panibagong simula. Ito ang kwento ni Miguel. At maaaring ito rin ang kwento mo. Ito ang Panatang Puso. Hanggang sa susunod na kwento.